Ira May R. Abadesco, DM2 Block 1 from Palawan State University, student midwife. Procedure number 1, check the type and regulation and medication to be used. Then next, assemble the equipment. Then next procedure is identify the client and explain the procedure. Tatanungin po natin yung client ng kung ano pong pangalan niya, ilang taon na po siya, at saka kung saan po nakatira. Then, next po is, maglalagay tayo ng ilaw para po mas madali po natin makita. Then, next po is, mag-hand washing po tayo. Tatanggalin po natin yung mga jewelries like yung mga sing-sing, relo, ganun po. Then, next po is, susuot po tayo ng protective gloves. So, ang susuotin po natin is clean gloves. Then next po is i-check natin yung type at saka yung expiration date ng fluid. So, yung expiration date niya is 2025 pa. Then next po is i-remove po natin yung IV tubing and IV solution. Then next po is i-insert po natin yung spike. Then kailangan po may force para mas mapasok po natin siya. Then ngayon po is itatry po natin. Ito po yung open, ito naman din po yung close. So, yan po yung close. Then, ngayon po, isasabit na po siya natin. Then, next po is, i-open natin para ano po. Para mag-direct yun po. Then, ito, lalagyan po natin siya ng almost half po. So, yun. Assist the client to semi-Fowler's position. Then, next po is, mag-a-apply po tayo ng tourniquet para mas makita po natin, mas madaling makita yung vein. Then, next po is, hanapin po natin yung pulse niya. Titingnan po natin. Then, sabihan po natin yung client natin na i-close niya yung kamay niya. Then, kukuha po tayo ng wet na cotton balls. So, yung non-dominant hand po natin, ihawak po natin sa pasyente. Then, insertan po natin siya. Mag-insert po tayo ng dahan-dahan.
Then, next po, pag nag-backflow na po yung blood, then, alisin na po natin ito. So, yan. Then, may makikita po tayo dito na mga natirang blood. Then, next po is, mag-a-apply po tayo ng pressure. Then, tatanggalin po natin yung tourniquet. Then, next po is, lalagyan po natin ng micropore para ma-secure po natin. Then next po is i-connect po natin to dito. So yan po, na-connect na. Then i-open po natin to. So yan po, makikita naman po dito. Then, ang pinaka-last procedure po is kukunin po natin yung date at saka time. That's all po. Thank you. Then, next po is yung procedure po is antayin po natin yung doctor's order. Then, next po is prepare the equipment. Then next po is perform hand washing. Tatanggalin ulit natin yung mga jewelries natin like mga singsing at saka mga relo po. Then next po is i-inform po natin yung client sa discontinuation ng IV infusion. Then next po is i-close po natin to. Yan, so naka-close na po siya. Then kukuha po tayo ng cotton balls na wet. Then, i-apply po natin siya dito para mas madali po matanggal yung micropore. So, the next po is tatanggalin na po natin yung micropore. Then next po, ilalagyan po natin ng cotton yung pinagtanggalan ng needle. So, then, lagyan po natin ng micropore. Then next po is, i-check natin yung IV catheter kung kumpleto po. So, yun. Then, tatanggalin na din po natin siya. The next po is discards of waste materials. The next procedure po is wash hands. Then next po is kukunin po natin yung document, yung date at saka time. And that's all. Thank you.